Ang nakaraan. Lamang na sana ang mga taga-Ragnar sa digmaang kinahaharap nila laban sa taga-Troyban, kaya lang isang kaganapan ang nagpabago sa takbo ng laban, nagsimulang gumana ang madness ability ng Mad Dragon, dahilan para mabaliw ang mga taga-Ragnar at inatake ng mga ito ang isa't isa, sila-sila ang nagpapatayan. Pagpapatuloy, sa lugar kung saan naruroon ang ating bida, ang isang ito na si Rez ay tuwang-tuwa sa kasabikan na kalabanan ang ating bida. Dito ay nakiusap si Theo na humanap sila ng ibang lugar dahil baka makasakit si Rez ng mga inosenteng tao sa lugar na ito. Dahil doon, agad na binawi ni Rez ang kanyang sandata sa ating bida para pakinggan ang sinabi ni Theo, na ngayon naman ay naka-defense mode ito. Agad na nagpanggap na nakalimot ang isang ito, ay oo nga pala no, nakalimutan ko na sabik kasi akong kalabanan ka, sabi nito na napakalaki ng kanyang sandata. Kaya lang ang inosenteng mukha ni Rez ngayon ay nag-ibang bigla, isang ngiti na tuso, gigil na tapusin ang ating bida. Ayun na nga, muling umindayog ang isang ito gamit ang kanyang malaking sandata, iwinasiwas niya ito ng buong lakas, saluhin mo ito Theo, sabi nito. Ayun na nga, sa lakas ng pag-atakeng iyon ay parang may delubyo ng kalikasan ang dumaan rito, winasak ang napakagandang garden na dinaanan ng napakalakas na hangin, na si Theo ay nil-iPad na lang bigla sa lakas ng hangin. Dito ay agad na humabol itong si Rez, at nagsabi na simulan raw nila ang laban kung saan lumapag si Theo, na ngayon ay talagang ubod taas ang buwelo nito sa pag-atakeng susando niyang pakakawalan ngayon, na si Theo naman ay nakahanda sa pagbulusok ni Rez. Dito ay napasabi ang ating bida na si Rez ay napakabilis, singbilis ni Gishar, kaya lang ang puwersa ng pinapakawalan nito ay mas malakas ng sobra-sobra, tapos hindi pa raw ito ang pinakabuong lakas ni Rez, kaya ganito na lamang kaseryoso ang ating bida ngayon. Heto na naman ang isang ito, sabik na sabik talaga sa ating bida. Aba Theo napakaangas naman paka ang mata mo, sabi nito, na pababa ang kanyang pag-atake. Ayun na nga, buong lakas na tumama ang pag-atake nito sa ating bida, na buong puwersa namang sinalo ni Theo, na nagkislapan lang ang kanilang mga sandata. Git-gitan ang sagupaan ng dalawang ito, ayaw pat alaw ni Rez, mas lalo namang di papatalo ang ating bida. Sabi ni Rez, tignan nga natin kung singtalas ba ng mata mo ang abilidad mong lumaban, panghaamon nito sa ating bida. At ayun na nga, nagsimula na namang umatake itong si Rez, isang napakalakas na pagwas-iwas ng sandata, na sinabayan ng ating bida. Gumunti rin si Theo, na sinabayan rin ni Rez, dahilan para magkislapan na naman ang kanilang mga sandata. Muling umatake si Rez, kaya lang hindi na ito sinabayan ni Theo, umiwas lang ito, na kinagulat ng dalaga, at dahil hindi tumama ang pag-atake nito, bigla itong umiktad at sinipa si Theo, na nagawa na naman nitong maiwasan ng ating bida, sa hangin nga tumama ang pag-atakeng ginawa ni Rez ang kanyang sipa, matapos noon, agad na naman itong umatake gamit ang kanyang karet, na sinalo ng ating bida gamit ang kanyang espada. Dahil sa wala sa mga pag-atake nito ang tumama kay Theo, tuwang-tuwa ang isang ito at nasabi niya na mukhang tunay naman pala raw ang lahat-lahat ng mga sabi-sabi patungkol sa lakas ni Theo. Dahil doon, ang isang ito muli na namang ngumiti ng gigil, sige nga tignan natin kung kaya mo itong pasabog ko, sabi ni Rez. At ayun na nga, isang nakakasilaw na liwanag ng pagsabog ang kumawala ngayon, na parabang may atomic bomb ang binagsak rito sa tindi ng pagsabog. Dito ay tuloy-tuloy ang pagpapaikot-ikot ni Rez ng kanyang sandata, na patuloy gumagawa ng mainit na apoy na nagpapalakas ng husto sa bowl ang apoy na kanyang ginagawa ngayon. Heto na ako Theo, tignan natin. Kung kakayanin mo pa itong teknik ko, sabi nito na tuwang-tuwa sa gigil. Pinakawalan na ni Rez ang kanyang pag-atake, at napakarami mga fireblade ang papalapit sa ating bida ngayon, na sa oras tamaan siya nito tiyak na ang kanyang katapusan. Pero ibang klase rin itong ating bida, kahit hindi pa niya nilalabas ang kanyang totoong abilidad dito ay nagagawa pero niyang sabayan ang lahat ng pag-atake ng kanyang kalaban ngayon, isa-isa niyang binubura-bura ang mga ito. Kaya lang dito ay nanlaki bigla ang mata nitong si Theo, may nangyari na hindi niya inaasahan ang naganap sa paligid niya. Ayun na nga, ang mga fireball din na mula sa karet ni Rez na binura ng ating bida ay naririto pa rin, at patuloy na nagpapaikot-ikot ngayon sa ating bida, na parabang hindi mawawala ang mga ito hanggat hindi namamatay ang target. Rito ay itinaas ni Rez ang kanyang sandatang karet, na sa kanyang kamay ang control sa mga fireblade na iyon.
Dito ay agad niyang inihampas ang hawakan ng sandata sa lupa para pakawalan ang susunod na pag-activate ng pag-atake nito, sabi niya huli ka na Theo. Ayun na nga, sa paghampas ni Rez, agad na sumabog ang apoy sa lupa patungo kay Theo, kasbay nito ay ang mga fireblade na nakapaikot kay Theo kanina ay nagsiputukan rin. Hindi makaalis ngayon ang ating bida, napakaraming apoy sa paligid, animoy para pa itong nasa gitna ng lava ng bulkan. Walang hiya, nagkaroon ng alimpuyo ng apoy sa lugar kung saan naruroon ang ating bida, napakainit ng binibugan nitong hangin, at hindi na makita ang ating bida. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng buhawing apoy na ito, napakalas, napakatindi manalasa ng abilidad na pinakawalan ni Rez. Kaya lang sa gitna ng naglalagablab na buhawing apoy na iyon, dito ay may isang kakaibang liwanag ang biglang hukiwas sa pag-atake ni Rez. Dito ay bumilog ang mata nito sa tuwa at pagkamangha sa kanyang nasa saksihan. Ibang klase talaga siya, sabi nito na nakatingin sa ating bida. Ibang klase si Theo, hindi lang niya sinira ang halijing apoy na iyon, kundi dumiretso rin ito sa pagmumukha ni Rez, na ngayon ay lumiyod ng bongga ng dalaga para lang hindi ito mapatay. Kahanga-hanga, sabi nito na tuwang-tuwa, nakitang-kita ng malinaw ngayon ang guhit sa kanyang mukha na pinsala mula sa pag-atake ng ating bida. Kaya lang hindi lang hindi patapos si Theo, rito ay dahan-dahan niyang pinapakita ang kanyang tunay na lakas, biglang lumitaw ang ating bida sa likuran ng dalagang ito, na agad nanlamig ang kanyang katawan sa kanyang nararamdaman ngayon na panganib. Ako naman ngayon, sabi nitong ating bida, na buong lakas at mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang sandata na aatakihin si Rez habang nakatalikod ito sa kanya. Agad itinaas ni Rez ang kanyang sandata, hinigpitan rin ang hawak, para dumipensa, sabi nito, sige lang birahin mo ako, tatagapan ko yan ng buo, sabi nito. Ayun na nga, napakatindi ng pagsabog ang kumawala ngayon sa impact ng pag-atake ng ating bida, parehas hindi makita si Theo at si Rez ngayon at kung anong nangyari sa dalaga. Sa pagsabog na iyon, ang ating bida ang hindi makita, naririto si Rez, buhay, nakatayo, at hawak-hawak pa rin ang kanyang sandatang karet. Naku po, naririto ang mga Aleppo race ni Rez, hinaranggan ng ating bida, pinigilan siya ng bongga ng mga ito, dahilan para hindi makagalaw ang ating bida, napakadayang laban. Walang hiya ka, ang lakas ng loob mong atakihin ng ganun si Miss Rez, sabi ng isang ito akala mo naman paisahin ni Rez. Kami ang Reaper Squad, pagbabayaran ka namin sa kapangahasan mo at sinugitan mo ang malaporsela ng kutis ni Rez, gigil na sabi nito sa ating bida. Napahigpit ang hawak nito sa ating bida, talagang ayaw niyang pakawalan ito, dahil napakawalang hiya raw ng ginawa ng ating bida sa kanilang boss amo. Kaya lang, isang napakalaking karet ang kumaltek sa siraulong ito, dahilan para agad mamuti ang mata nito sa ginawa ni Rez sa kanya. Sabi ni Rez, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wag kayong makikialam sa mga laban ko, nagpapainit lang ako ng kaunti, bakit ba napakagigil ninyo Galit na sabi nito sa kanyang mga tauhan na bantay sarado ang kanyang seguridad, na si Theo naman ay nainang sa nangyari. Dito ay humarap pa ang isang ito na tuwang-tuwa, sorry Theo, pero sobrang ang saya mong kalaban, palaban ka rin, at talagang pinagpawisan ako roon, kaya lang may mga asungot na some iron ang laban natin, kita mo naman mga siraulo ang mga ito, sabi nito. Okay lang yun Miss Rez, kung tumagal pa ang pagbati mong iyon, baka nawala na ako ng malay, sabi ng ating bida na nagpakumbaba pa ito na siya ang mahina. Agad namang lumapit ang dalagang ito, sinuntok ang bato-batong dibdib ng ating bida, at nagsabi, ikaw naman mapagbiro ka, pero kung ganyan ang sasabihin mo, edi ang gaan ng loob ko, pero nag-enjoy ako, sa susunod mag-inuman tayo, at doon natin ituloy ang mainit nating laban, sabi nito, na medyo may kaunting kalandian ang isang ito. Napapikit na lang ang ating bida sa sarap, sabi nito, syempre naman, gusto ko yung alok mo. Sumagi pa sa isip nito na si Rez raw ay talagang nasa ibang antas ang lakas, bilis, at mga teknik nito, kung totoong laban lang daw iyon, tiyak ginamit na niya ang dragonization para lang tapusin si Rez. Kaya lang sumagi rin bigla sa isipan ng ating bida ang isa pang tagapagmana ng kanilang pamilya, na tiyak ng ating bida na mas malakas pa ito kaysa kay Rez, kaya napapaisip na lang si Theo kung bakit ganun na lang raw magyabang si Action noon, na napakahina naman.
Nag-utos pa itong si Rez sa kanyang mga tauhan na para makabawi sila sa ginawa nila ay maghanda raw ang mga ito ng isang piyesta para ating bida at sa kanya, na sumang-ayon naman ang mga tauhan nito. Dito ay hindi makapaniwala na ibang-iba ang ugali ni Rez, na kahit mukhang adik sa ampa si Rez, sa huli ay okay naman pala, palaban pero masarap kasama, sabi ng ating bida, kumpara sa mga ibang tagapagmana na mga may sipon sa utak. Kaya lang naiinis si Theo, dahil nga sa nababaitan ito kay Rez, mahihirapan raw siyang makuha ang Primordial Dragon Relic nito, dahil mas madaling kunin sana ito kung tulad ito ng iba na ang hilig sa laban, tatalunan lang niya at makukuha na niya. Napakamot na lang tuloy sa ulo ang ating bida, paano raw niya kukunin iyon kay Rez, lalo pa ngayon na wala na silang away, at bati na sila ngayon, at magpipieste pa. Sa kabilang banda naman, sa kubo kung saan naruroon ang batang ito na mahimbing na nagtutulog, payapa at walang problema. Dito ay may naramdaman itong tao sa paligid, kaya nagigising ito ngayon, at nagtataka kung sino ang kasama sa silid. Agad na bumangon ang batang ito, at tinanong siya ng nagbabantay sa kanya, "Kamusta, mas okay na ba ang pakiramdam mo?" "Opo, mas magaan na po ang pakiramdam ko ngayon," sagot nito. Dito ay may dala-dala pa itong mga pagkain na tulak-tulak niya, at nagsabi na nagkasakit raw ang bata kaya tiyak gutom na gutom raw ito, kaya tumayo na raw ito at kumain na. Ayun na nga, may kakaibang lamesa pala ang bantay, inilapit ito sa higaan ng bata, na napakaraming masasarap na pagkain ngayon ang nakahain rito, na natatakam na rin ang bata. Amoy na amoy niya ngayon na masasarap ang pagkain, at natatakam na siyang kainin ito. Dahil nga sa gutom na ito, aabutin na niya ang pagkain gamit ang kanyang kamay para kumain, iyon ay dahil hindi ito nasanay ng disenteng paraan ng pagkain. Nang mapansin ito ng tagapag-alaga niya, agad siyang pinggilan, hinawakan sa kamay, at nagsabi na ano raw ginagawa ng bata, asan raw ang manners nito sa pagkain, bakit raw kamay ang gagamitin sa pagkain. Dahil doon, agad siyang tinuruan at inalalayan, mainit raw kasi ang pagkain, kaya hinihiwa ito ng babae ng mas maliit at gumagamit ng mga kubyertos, hindi na raw niya ipapaliwanag pa kung bakit ganito, kumain na lang raw ang bata. Nang may usok na sa tinidor ang ulam, agad niya itong sinubos sa bata, na gustong-gusto na rin naman talagang kumain ito. Nagbigay ng utos ang tagapag-alaga, na sa oras na matapos ng kumain ang batang ito, magpalat na siya ng damit, dahil aayusin niya ang sira-sira nitong damit. Hindi sumagot ang bata, kaya nagtanong uli ang tagapag-alaga nito, "Ang iyong ina ang gumawa ng mahalaga mong damit na iyan no?" Tanong nito, na tumingin lang ang bata nang may mapundi na mga mata. Hindi pa rin sumagot ang bata kaya ang isang ito ay napapaisip na lang sa kung anong tumatakbo sa isipan ng batang dinala ni Theo. Hindi na kontrol ng batang babae ang emosyon niya nang mabanggit ng nag-aalaga nito ang kanyang ina, kaya naiyak na lang ito ng husto, kaya hindi na hinalungkat pa ng babae ang patungkol sa nangyari, kaya tinukso na lang niya itong iyaking bata. Nagpasalamat ang bata sa pag-aasikaso ng nag-aalaga sa kanya, kaya lang nang ililigpit na sana ng babae ang pagkainan, sinabi nito na hindi pa raw siya nakakainom ng inumin, kaya hindi na ito niligpit ng babae, at nagsabi na lang na huwag kumain gamit ang kamay, gumamit raw ito GN kubyertos, at babalik raw siya mamaya. Lumabas na nga ang babaeng nagbabante sa kanya ng silid na ito, na nakita naman ng bata ang paglabas nito, dahilan para muling maging payapa ang paligid. Dito ay napayuko itong batang ito, may mali raw sa kanya ngayon, dahil may katagalan nang hindi siya nakakakita ng mga pangitain, bagay na hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari sa kanya ngayon. Isa pa sa gumugulo sa kanya ngayon ay iba-iba ang nagaganap ngayon kaysa sa mga nakita na niya noon, at hindi rin niya pa nararamdaman ang ganitong uri ng pakiramdam, kaya nagtataka siya kung bakit ganito ang mga nangyayari. Naalala pa nito ang mga nangyari sa kanya, na puro malulungkot na pangitain raw ang kanyang mga nakikita habang natutulog siya, kaya puro lungkot rin ang kanyang mga nadarama. Kaya ngayon sa mga sandaling ito, iba na raw ang mga nangyayari, mas nagugustuhan na niya ang pakiramdam, mas payapa, at mas masaya, pagkukumpare nito sa mga nangyari sa kanya noong una. Habang mag-isa na nagsasaya ang bata sa kanyang silid, may isang nilalang na tahimik at dahan-daang pumapasok ngayon sa pintong ito, papasok sa loob ng silid ng bata. Nang makita niyang bumukas ang pinto, agad na nagalak ang batang ito, dahil inaasahan niya na ang pumasok ay ang nag-aalaga sa kanya ngayon.
Tuluyan nang pumasok ang babaeng ito sa loob ng silid ng bata, kaya lang hindi ito nagsalita. Medyo kakaiba rin ang paraan ng pagpasok nito, hindi katulad ng sa babaeng nag-aalalaga sa kanya. Ayun na nga, dito ay may pawis na tumulo sa mukha ng batang ito. Ang mga mata ay nakaramdam ng takot at panganib, nagtataka sa kung bakit ibang nilalang ang pumasok sa silid niya. Tuloy-tuloy na pumasok ang babae, kaya nagtanong ang bata, "Sino po kayo, tita?" Tanong ng bata, pero hindi pa rin sumagot ang isang ito sa kung sino man siya. Ang isang ito ay mukhang masamang babae, sabi nito, "Tignan mo nga naman, napakabastos na bata. Hindi pa ako tita? Dapat tinawag mo akong ate." Ang isang ito ay ang ika-6 sa 9 servitor ng Troyban, siya si Sex. Dito na naunawaan ng batang ito na ang babaeng pumasok sa silid niya ay isang kalaban, nilalang na may masamang balak sa kanya tulad ng mga unang pumatay sa kanyang ina. Ayun na nga, dali-dali sumugod ang babaeng maldita, na agad sinikmurahan ang batang walang kalaban-laban, na nagsabi, "Sa susunod tatawagan mo akong ate kung hindi, hindi lang iyan ang matitikman mo." Babala nito, na agad nawalan ng malay ang bata. Bagsak ang batang ito sa lamesa na kanyang kinaroroonan ngayon, na hindi pa niya tapos ang kanyang kinakain. Matapos atakihin ng babaeng ito ang bata, napatingin siya sa kanyang kamay, at nagtataka sa kung anong nangyari, na para bang may kakaiba sa katawan ng bata. Ayun na nga, may kung anong anino ang lumalabas sa katawan ng bata, na para bang ang lalabas ay mga alagad ni Sung Jinwoo ng solo leveling. Nang makita ng babae na nawala ng malay ang bata, sabi nito, napakadali lang pala ng misyong ito, na hindi niya alam ay may kung anong halimaw ang sasagpang sa kanya ngayon. Ano kaya ang nangyayari? Ano ang nilalang na iyon? Mula ba iyon sa kalaban? O iyon ay mula sa babaeng tagapag-alaga ng bata na banilinan ni Theo? Abangan!